Huwag mong pagtakan kung sadyang ako'y ganito. Mababa man sa iyong tingin, ngunit ako'y ako. Di ako kailan may tumitingala at lulupod o hihingi ng tawad. Kaya ko ang mundo kahit ako'y isang dukha. Ako'y ako pa rin kahit ako ay lupa. Wala akong taong binabatala, nasasagabal sa taglay kong lupa. Alam kong ngiti, alam ko rin ang lumuha. Basta ako'y ako, kahit ako ay lupa. Magbabago ang halos kahit ano. Magbabago kahit kailan may di ako. Magbabago ang panahon sa pagtakbo. Ngunit hindi kailan pa man ang taglay kong paninindigan. Mababa man akong tingnan, lupa at tapakan. Lupa man, ngunit may pangunawa sa katulad kong kaawa-awa. May pangarap ako, hindi ninyo makukutya. Maging mapagmahal kahit ako ay lupa. Magbabago ang panahon sa pagtakbo, ngunit hindi kailan pa man ang taglay kong paninindigan. Nababa man akong tingnan, lupa at tapakan. Lupa man, ngunit may pangunawa sa katulad kong kaawa-awa. May pangarap akong hindi ninyo makukusya. Maging mapagmahal kahit ako ay lupa. Maging mapagmahal kahit ako ay lupa. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga kung ang Diyos ay mabuti sa lahat, na siyang nagbibigay sa atin ng buhay at lakas upang ang bawat isa sa atin ay manatili na lagi tayong sa Kanya ay nagbibigay ng panahon at oras. Dear brothers and sisters, isang mapagpalang umaga sa inyo po. Ang mabuting balita ng Panginoon ay aking pong hahanguin at ito'y manggagaling po sa Hebreo chapter 10 verse 19. Sinasabi po dito, pakinggan po ninyong mabuti. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang nagtatagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng tapat ang nakalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat malinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig
ang ating mga katawan. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa. Huwag mag-alinlangan sapagkat nangako sa atin ay sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon kahit palakasin ang loob ng isa't isa. Dear brothers and sisters, ang mabuting balita po ng Panginoon. Nakikita po ng Diyos na kapag ang bawat isa po ay tuloy-tuloy na lumalapit sa Diyos, hindi po siya umaagwat ng paglapit sa Diyos anuman ang kanyang kalagayan. Ito man po ay napakalalim ng kanya pong kabigatan. Ito man po ay napakahirap na ang kanyang pong mga suliranin ay napakalaki. Ngunit sinasabi po ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. At sinabi po niya na may matibay na pananalig sa Kanya. At lumapit tayong malinis ang budi sapagkat nilinis na tayo ng ang ating puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ng ating mga katawan. Nakikita po ang lahat ng Panginoon sa atin na ang mabuting balita po ay isang pagpapakilala at pag-aanyaya na tayo po ay huwag makalilimot lumapit sa Diyos. Sapagkat ang bawat lumalapit sa Diyos ay dapat ito ay may malinis na puso. At nais ng Diyos po na ang bawat isa sa atin na nananalig sa Kanya ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kailangan, sabi po ng Joshua chapter 1, verse 9 and 10, magpakatatag kayo at huwag kayong matatakot. Tibayan nyo ang inyong loob at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Akong si Yahweh na inyong Diyos ay kasama nyo ngayon at magpakilanman. Ibig sabihin po, siya'y lagi nating kasama. Na kapag ang Diyos po ay lagi mong kasama araw-araw. Sapagkat ikaw po'y walang tigil na nanalangin sa Kanya, umaasa, nagtitiwala, at sumasampalataya sa Kanya na wala ng iba, kundi tanging siya lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang lagi niyong tatandaan, ang Diyos po ay lagi ninyong kasama. Nakikita po ng Diyos ang pananampalataya sa Diyos. Tayo'y may pananalig kung magtitiis na walang tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita at kinalulugdan ng Diyos ang mga taong noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig ng Diyos, naunawa natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa hindi nakikita. Pinakikita po ng Diyos ang pananampalataya po sa ating Panginoong Yesus. Ito po ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mind. Na kapag ikaw po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong mind, ang ating kaisipan, kahit ano po ang ating dinaraanan na mga sitwasyon sa buhay, kapag ang iyong isip ay payapa, dito mo po makikita at mararanasan ang greatest wealth and riches of all. Ang patuloy na nagtitiwala sa Diyos, ang taong laging sasalita ng salita ng Diyos, ito'y mga taong pinagpala, mga tao pong
biniyayaan ng kanyang kapangyarihan at ito po ang Espiritu ng katotohanan. Ibinakikita po ng Diyos ang tao pong may pananalig sa Diyos. Ito po ay totally trusted in God. And the victory is settled in heaven. Na kapag ang Diyos ay ating pong pinagtitiwalaan, ang Diyos ang nagsabing, I am the God well provided. Nakikita po ng ating Panginoong Jesucristo na kapag ikaw daw po ay may pananampalataya sa Diyos. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 27, ang magandang kinabukasan mo, kung ano man ito na hinihintay mo, ano man itong inaasahan mo, ito daw po ay mangyayari sapagkat ang salita ng Diyos ay lagi mong binibigkas. So, pinakikita po ng Diyos, your victory is settled in heaven if you trust in God. And God will provide all your needs. At ang pananampalataya, faith is a greatest wealth, na ang lahat daw po ng bagay na imposible ay nakakamtan sa pamagitan ng pananampalataya. Nakikita po ng Diyos ang pananampalataya ng bawat isa sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga salita at mga pangako. Ito'y hinaharap na kapag ikaw po'y may pananampalataya, ay hindi ka po natatakot at itong mga problema na iyong nadumating sa buhay mo, ito po ay iyong hinaharap by faith, sapagkat ang Diyos po ang nagsabi na ang lahat ng bagay na imposible ay nagiging posible if you have faith in God. So, pinakikita po ng Diyos na ang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus na ito ay imposible, ngunit if you believe, if you have trust, if you have faith in God, nakikita niyo po ang resulta ay ang lahat ay nagkakaroon ng kaganapan at nakakamtan mo ang lahat ng iyong minimiti. Dear brothers and sisters, buhay po ang ating Diyos. Buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Nakikita po ng Diyos kung patuloy kang magtitiwala sa Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi po malayo sa iyo. At kung patuloy kang nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus at ang pananampalataya ay lagi mong ina-activate sa iyong puso at ito'y ina-active, dito mo po mararanasan ang kakaiba na pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Dear brothers and sisters, if you have faith in God, lagi ka pong nananalangin sa Diyos. Sapagkat ang taong may pananampalataya sa Diyos ay hindi po ito umaagwat sa pananalangin. Siya po ay laging desire niya sa puso ang laging manalangin. If you pray always, God's deliver you your needs. Sabi nga po, ang pananampalataya daw po natin sa Diyos
na kapag ito po ay na-activate sa ating puso, ito po ang nagiging active. Ano man daw po ang i-desire ng ating puso, na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, at patay sa iyong hinihingi. Ibig sabihin po, kailangan po ang pananampalataya natin ay totally trust in God. At anuman yung pangangailangan mo, ito po ay iyong makakantaan if you trust in God. So, ibig sabihin po, habang ito'y dinidesire ng puso mo, sa pamagitan ng pananampalataya mo sa kanyang mga pangako at salita, anuman daw po ang iyong sinasalita na pangangailangan. Halimbawa po, kailangan natin na bigyan tayo ng Panginoon ng proteksyon, guidance sa araw-araw. Upang hindi tayo magkasakit, hindi tayo mapahamak, hindi tayo masadlak sa kaguluhan. Kapag ito po ay may pananampalataya ka sa Kanya, the power of God ito daw po ay nag-a-active. Na kapag ikaw daw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na habang ang Diyos po ay nakatingin sa iyo, at ikaw ay sumasampalataya, at ang salita ng Diyos ay nasa iyong puso, ang kanyang mga pangako, ang Diyos ay makapangyarihan, ang ating Ama. Siya po ang nag-aalaw. At sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga salita, kapag ito'y ating binibigkas ng ating bibig, yung ating pangangailangan, at binibigkas natin ang salita ng Diyos, ang mga pangangailangan natin ay gagawin ng banal na Espiritu ng Diyos. Ulitin natin. If you have trust in God, if you have faith in God, nothing is impossible to please God. Na kapag ito daw po ay desire ng iyong puso, ang iyang pananampalataya sa Diyos, at ang kanyang salita po ay yung binibigkas araw-araw, yung lahat ng pangangailangan mo ay nakakamtan mo through the Holy Spirit. Ibinakikita po ng Diyos, kahit lagi daw po tayong manalangin, na kapag lagi daw po tayong nananalangin sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, ang regalo ng Diyos, the gift of God, through mouth. Ibig sabihin po, lahat po ng ginagawa nating mabubuti, lahat ng ginagawa nating pabor sa Diyos, na ang Diyos ay napaparangalan, ang sabi po dito, ang regalo ng Diyos ay makakamtan mo through faith and sa pamagitan din ng ating bibig. Kapag idinideclare mo araw-araw ang salita ng Diyos, ang sabi niyo po, mapangyayari ang lahat sa may pananampalataya. At sinabi ng Panginoon, at binibigkas mo, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Kapag ang salita po ng Diyos ay dinideklara mo araw-araw, anuman yung iyong pangangailangan, ito man ay imposible, ay ito po iyong makakamtan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay winiwika mo, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos para sa iyo. Kaya ibinakikita po natin ng Diyos sa atin
na lagi daw po nating ideklara araw-araw by faith. Our Lord Jesus Christ is my refuge. Siya po ang Diyos natin na dumating sa ating mundo. Nagkatawang tao at siya'y pinuspos ng Espiritu Santo. At lahat ng gagawin natin sa mundong ito na ayon sa kalooban ng Diyos ay meron daw po itong pagpapala o reward. So, pinakikita po ng ating Panginoong Jesucristo, our Lord Jesus Christ is my rock, na kapag ikaw daw po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako, anuman po ang kabigatan, anuman ang nangyayari sa ating mundo, ito man po ay mapanganib, ito man ay mga virus, ito man po ay mga bakterya na lumalaganap at ang tao'y nagkakasakit at ang tao'y natutungo sa pagkakasakit. Sinasabi po ng Diyos is the rock of salvation. Ibinakikita po ng Diyos na hindi po tayo tatamaan ng anumang mga bagay na makapipinsala sa atin sapagkat ang Diyos na sinasamba mo, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, ang Diyos na sinasampalatayanan mo, bagamat hindi nakikita ang ating Panginoong Jesucristo, titiyakin ko po sa inyo at titiyakin ng Diyos ng ating Panginoong Jesus na siya po ay rock. Siya po'y matatag at matibay na sandigan na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinakikita po ng Diyos, kailangan idinideklara po natin, who is God? Who is Lord Jesus Christ? Our Lord Jesus Christ is my shield. Kapag ikaw po ay totally surrender sa ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang tangi mong buhay at lakas. Kung wala ang Panginoon, ay wala kang magagawa. Hindi mo kayang mabuhay kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi mo, my Lord God Jesus Christ is my shield. Kahit saan ka pumunta, protektado ka. Ipinakikita po ng ating Panginoong Jesus, declare the words of God and have faith in God. Ang salita daw po ng Diyos, ito daw ay salvation, kaligtasan. Na kapag dinideklara mo, na sinasabi mo po, na sinasabi ng Panginoon, God will supply all my needs. Sabi ng Panginoon, He is the God Jehovah Shammah. He supply all my needs and riches. Sabi niya. So, nakikita po natin, at anuman ang nagawa mong kasalanan, sinasabi mo, patawarin ako ng Panginoon, pinagsisisihan mo ang lahat mong kasalanan, at ikaw ay nagsusurrender sa Diyos, at tinatanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at siya inako mong hari ng iyong buhay. Tandaan niyo po, siya po ang kaligtasan natin ng ating buhay, ng ating kaluluwa, at kaligtasan sa lahat ng iyong pangangailangan. Ibig sabihin po, kapag sinabi mong my God is our salvation, my God is my salvation, so sinasabi po muna, ikaw po ay ligtas na. Naliligtas ka kapag sinasabi mo, Jesus Christ is my salvation. Ibig sabihin, inaako mo na ikaw ay ligtas. So ligtas ka sa lahat
ng salot sa mundong ito. Ligtas ka sa kahirapan, ligtas ka sa sakit at karamdaman, ligtas ka sa lahat ng kaguluhan, sapagkat ligtas na ang kaluluwa mo. Sapagkat tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dear brothers and sisters, ipinakikita pa rin ng Panginoon, my Lord Jesus Christ is my helper. So, pinakikita po ng Diyos na kapag sinabi mo, nothing is impossible to God. Walang imposible sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Siya'y naparito. At ang sabi mo po, sinasabi ng Panginoon na ayon sa Roma 10:13, sinasabi po niya, ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay naliligtas. So, pinakikita po dito, ang lahat ng ating pangangailangan, ang ating pong hinihingi sa Diyos, siya po ay ating katulong. Siya kasama natin na makakamtan yung ating minimiti. Halimbawa po, na kapag sinabi po siyang iyong helper, ano man ang problema mo, ano man ang iyong kabigatan, ikaw man ay nasa kahirapan, ano man ang iyong pangangailangan, katulong mo ang Diyos. Sumampalataya ka, katulong mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. So, pinakikita po natin, our Lord Jesus Christ is my rock of salvation, is my shield, is my strength, is my deliverer, and my helper. So, lagi pong binibigkas natin araw-araw yon. Ang taong may pananampalataya sa Diyos, ito'y pagtawag sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sabi ng Biblia, ang mga pagpapala ng Diyos ay nariyan na sa ating paligid. Ito po'y tatawagin na lamang natin. Paanong pagtawag? So, if you have faith in God, halimbawa, kapag ikaw ay punong-puno ng trust sa Diyos, punong-puno ka ng pananampalataya, ay hindi mahirap sa Diyos ang mga hinihingi natin. Ano man ito may solusyon sa lahat ng ating mga problema. Ito man ay pangangailangan ng ating mga pang-araw-araw sa ating pamumuhay. Hindi mahirap sa Diyos. Ibinakikita po ng Diyos, if you have faith in God, anumang daw kung trial sa buhay mo, ito daw po ay napapagtagumpayan. At kapag ikaw daw po ay humingi ng tawad sa Kanya, ang lahat ng kasalanan mo ay patatawarin ng Panginoon. At ito'y pinagsisihan mo, sabi ng Panginoon, ang lahat daw po ng sakit, problema sa buhay mo ay nawawala. Kapag ikaw po ay nag-repent, nagsisi, at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dear brothers and sisters, ibinakikita rin po ng Diyos, ang bawat isa po sa atin daw, ang sabi po dito, Isaiah 55 verse 9. Ibinakikita po ng Diyos na ang pagpapala po niya ay hindi mahirap para sa Diyos. Ang bawat isa sa atin ay laging nagwawagi, nananalo sa anumang labanan, ito man ay suffering, ito man ay mga problema sa pinansyal, sa material, ito may problema sa katawang pisikal, ito man ay problema, anumang itong problema, ikaw daw po, if you have faith in God, and trust in God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Ang sabi po dito, ikaw ay magtatagumpay at siguradong magwawagi. Because the freedom, ang kalayaan sa ating mga sarili, ito daw po ay isang paraan ng Diyos na kaya tayo binigyan ng freedom
ng Panginoon upang magawa natin ang lahat ng bagay na may pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. At ito'y napakalaking standard kapag ang tao po ay may faith kay God. Paano po natin nasabi? Sabi po na John chapter 20 verse 29, mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. So, pinakikita po ng Diyos, ang bawat paniniwala mo at pananampalataya, anuman ang iyong kinakaharap na problema, anuman ang iyong kakaharapin na sitwasyon sa buhay, ito daw po ay mapapagtagumpayan mo. Why? Dahil sinasabi po, ang buhay natin daw po, nung tayo'y isinilang dito sa lupa, ito daw po ay blessed na. So, kung tayo po ay sinilang na dito sa lupa at naging tao, tayo po ay blessed na, ang buhay natin, imo-motivate na lang po natin ang ating pong pananampalataya sa Diyos at i-cultivate natin ang ating faith to generous, and our faith is strong. At ang buhay natin daw ay magiging blessed life. Dear brothers and sisters, ang Diyos po ay napakabuti. Sa lahat na nagmimithi na mapapangyari daw ng Diyos ang lahat ng bagay, if you have faith in God, nothing is impossible. So please God. Maraming salamat. Tunay nga po ang Diyos ay napakabuti. God bless you po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.